Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakampi Network News. Bunyan. On air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS-FM sa Syudad Ninaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 24, ihatod niya mo sa inyo mga mainit na mga bareta. Ngunyan pong amin na pag-aaga. Mga bareta sa inyo pong sarabay maantabayaran sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita na ang tabayanan sa 99.9 WEB FM Kamsur. Diyan po sa Rinconada area na ang tabayanan naman kita. Sa 99.3 KM Kakampi sa Partido area. Siriman po sa 91.9 BBS FM sa Syudad Naga. Sa mo yung FB Live na ang tabayanan naman sa mga kakamping radio account. Sa pagkarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, halip po sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya banan ko si Ken Palma sa Lado Teknikal, si Ivan Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, batod ka mga baretang unyan. Ini ang Kakampi Network News. Uyan na po ang detalles ka mga bareta niya ito kunyan. Mga bareta elot sa Lado Nacional. May dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG epektibo ngayon aldaw. Sabi so kang mga kumpanya balangkaw ng 50 centimos kada kilogram o katampad kang 5.50 pesos ang kada tangki kang LPG. Mientras tanto 55 centimos man kada kilo ang ilalangkaw kan Petron pati naman ang Sulin branded na LPG. Bareta pa sa Lado Nacional, nagtugot na ang Timor-Leste na makuha kan Pilipinas ang kustodiya ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arne Teves Jr. na may arrest warrant mapanapit sa murder case ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ipinahagi ni Justice Assistant Secretary Jose Labano. Dinulis sa extradition request kan Pilipinas mapapaundahan subot ang pagkakataon. Naampang sa mga kasong border, frustrated border, asin attempted border si Teves. Katakod sa paggadan kinigamo asin siyam na iba pa kanagtalikod na Marso 4 taon 2023 duman sa Banuang Pamplona sa Negros Oriental. Ibinalyo ang pagdagog ng kaso sa Korte sa Manila uli sa kasuguan kang Korte Suprema. Inarestar si Teves kanagtalikod na Marso 21 mentras nakakawat ng golf sa Dilit, Timor-Leste. Nakatala magpirma Department of Justice ni na historikong dokumento na nagtutugot sa ahensya para maggibo din sa diling patakaran sa preliminary. Sa Sarong News Forum, sinabi ni DOJ Assistant Secretary Meco Clapano, pigtalaan ang pagpirma kan dokumento sa maabot na July 4. Ang presenting patakaran sa preliminary investigation, kabali sa paliwanag ni Clapano, mayong pagkaaram ang mga judge sa Rule 112. Ang sinasabi sa preliminary investigation, kunigwang bastante basehan para sagatan ang tao ng sarong kasong krimen. Alas 5:14 ang oras sa atong unyan. Mga tugang at yan po ang tabayanan ng mga live report kasi ito yung mga pagriba halis sa luwas. Lumaman po sa nag-aabang sa presyo kan mga produktong petrolyo kasubago na ibarita niya ito ang manungod sa LPG. Lauman ang malangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo sa aga pong Martes sa final estimates makawat sa 50 sagud 70 centimos. Ano ilalangkaw sa kada litro sa presyo kan diesel. Posible man
sumakat sa good piso an ilalangkaw sa presyo kang gasolina mentras tantong 30 sa good 50 sentimos sa kerosene. Yun na ini ang ikatulong sunod na simanang implementasyon kang oil price hike sa mga kumpanya ng petrolyo sa Pilipinas. Daramang kani ang ipinapautob na production cut kang OPEC, banta sa supply huliman sa drone attack kang Ukraine sa oil refineries kang Russia asin ang pigilauban na paglangkaw sa demand sa petrolyo huliman sa peak summer season sa mga nasyon na nasa Northern Hemisphere. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tuga sa iba pang bareta niya ito sa Senado Nasional, pwede bang sangat ng kasong election-related offense laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go? Kasunod ka mga na-discovery na siya asin ang Chinese passport holder na si Gu Huaping. May parehas na fingerprints, sabi kang Commission on Election. Sinabi ni Comelec Chairman George Irwin Garcia, ang Comelec pwede magsangat ni mga kasong moto propio o sa sarili nilang laban kay Go basado sa salangga representasyon kani. Basado sa Certificate of Candidacy ni Go, kan dumalagan siya bilang alkalde kan Banuaan duman sa Tarlac kan 2022 elections, pinirmahan niya ang sarong deklarasyon na siya sarong na manuang Pilipino, asin dahil siya permanenteng residente o sarong imigrante sa ibang nasyon. Pinawandol Mari Garcia na mga lehikang Pilipinas na babagay sa isayman. Maging sinda, Pilipino adayuhan, pero sumut maghampang sa kasong kriminal ang sarong opisyal kang gobyerno, dawa ini ilihido. Naman na sinumiter kan Comelec sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang COC as in Statement of Contribution and Expenditure ni Go. Sigun sa COC, idineklara kan 37 anyos na si Go ang Tarlac bilang sayang lugar durante lugar kan sayang kamundagan. Ipinahig pa ni Go sa sayang COC na kang aldaw bago ang eleksyon kan Mayo 9, 35 anyos siya. Asin 2 bulan na siyang nag-i-star sa Pilipinas. Asin 18 taon, asin 2 bulan na siyang nag-i-star sa munisipyo kang Banban, Tarlac. Aragad pigbuyagyag ni Senador Rizal Ontiveros na kinumpirmar ka National Bureau of Investigation ng alkalde asin si Go o si Gu Huaping sa sarong tao kasunod kang pag-aram na igwasindang magkaparehas na fingerprints. Ipinaling man kang NBI ang litrato kasunod pang babae na may pangalan Alice Leal Go na may parehong informasyon sa suspendidong alkalde. Sigo, nasa sentro kan investigasyon kan Senado sa sinakyanang Philippine Offshore Gaming Operators Hub duman sa Bamban, Tarlac matapos mahiling ang nagkapirang dakong piskal na dokumento na personal siyang involto sa pagproseso ka mga dokumento para sa operasyon kaini. Ini ang Kakampi Network News. Oras siya ito kunya matugag, igwara kitang 18 minutos po maglampasan na alas 5 ng pagkaaga. Mientras tanto sa iba pa mga bareta natin kunyan, bareta pa sa Senado Nasional. 5 ang kumpirmado na gadan, kabali na ang sarong aki, mientras na subinakatman sa 38 ang bilang ka mga nairido sa pagsabog kan sarong bodega rin paputok na pagurugaring ni Mr. Jody Chua duman sa Zamboanga City. Sinabi ni OIC City Police Director Police Colonel Kimberly Bulitas. Iriduman ang masadiri na si Mr. Chua asin huli sa impact ka makusog na pagsabog, nagdrainin ng grabing danyos sa mga pagtried na kaharungan pati naman mga edipisyo. Sa ngunyan, nagpaparagos ang giligimong investigasyon kang Bureau of Fire Protection. Tagaling determinan ang kausa kan sinambit ng pagsabog. Naging panipisilan man sa mga rescuers para sa mga nagatrabahong nawalat sa laog uli sa dakulang kalayo asin dagos-lagos na pagsabog ka mga nagkataradang paputok. Mientras tanto, ikinakuman man ka mga residentes baging ka mga opisyalis sa sinambit na barangay na igwa pa ng bodega o sarayan ng paputok asin kunday pasubot suminabog mayo sindang pagkaaram na igwa
kansiring na bodega sa saindang lugar. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras ng unyan mga tugang. Bako lang ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators ang kinakasibutan kan China, kundi pati naman subot ang Food Security ng Pilipinas. Linaog naman. Ina sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Senador Secretary Gilbert Cruz kung saan naghiro na ang China sa pagbakal ni nagkaperang daga na pinaghalian kan supply kang bagas. Sigun ki Cruz, gamit dindang representante maarkilan muna sa enot ang mga Chinese sangkod sa babakaluna ang mga daga kan mga parauma sa Palawan, Nueva Ecija at sinagkaperapang probinsya na pinaghalian kan bagas. Sinabi ni Cruz na maugma mga parauma hulit dahil na sinda malidipisilan sa pagtanom imbes na nagdilinsya na sila sa arkila ka mga dayuhan alagad pagkaluy-aloy ang mga dayuhan na sumut ang makontrol sa food security kang Pilipinas. Aktualmente, guwasidang inibisigalan mga probinsya kasabay kang impormasyon sa pag-aarkila sim pagbabakal daga ka mga parauma kan mga representante kan mga dayuhan. Digdig kontrolado na ang mga dayuhan o kontrolado na ka mga dayuhan ang binakal na dagang inuuma asim pwedeng kontrolo na ka mga dayuhan kung ano ang itatanom. In kaso tanaman imparoy, bakong harayo ang mga ini naan magkontrol sa presyo kan baga sa Pilipinas. Daramang kani sinabi ni Cruz na makikipagkuwala na sila sa Department of Agrarian Reform, pati naman sa Department of Interior Local Government, taganing ipaaram sa mga lokal na gobyerno ang nangyari sa saindang nasakupan na pwede nindang imbisigaran. Abiso ni Cruz sa mga parauma dahil magpasilaw sa kintab kang kwarta imbes sa atabaron ang saindang mga dagang inuuma. Lalo na, itinatauman kang gobyerno ang gabos na tabang para sa mga paratanom. Ini ang Kakampi Network News. Talaga sa Kamsur, may mga Chinese na may sarong Chinese na piranang mayuwas na property, binugtakan ng mall, binugtakan ng resort. Gamit ang mga representanting Pilipino, pero ang may sarili Chinese. Alas 5:22 ang oras kunya mga tugas sa Pilipinas. Dagos-dagos kita sa mga bareta ngunyan, mga bareta pa sa lado nasyonal. Nakumpiskar ka mga tawan kang Bureau of Customs ang kinakalkulang 47 bilyon na Japanese yen o katampad kan 17.2 milyon pesos asin sinasabing undeclared sa Ninoy Aquino International Airport na diskubre na sa bitang edad sa X-ray inspection naglibo sa check-in baggage kanserong Koreano sa NAIA Terminal 3 na nagtalikod na June 27. Kinumpirmarman ni Custom Commissioner Bienvenido Rubio na day idineklara kaan pasayro ang nasambit ng kwarta asin sinasabing balga sa mga regulasyones kang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kukumpis karon man ang nasambit ng kwarta basado sa National Anti-Money Laundering asin Counter-Tourism Proliferation Financing Strategy. Mientras tanto, ang nasambit ng Koreano, isa sa man sa inquest proceeding sa Pasay City Prosecutor's Office. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na presente siyang nakatutok sa pagtuturnover kan Department of Education matapos niyang irunsyar dahil para nahaloy ang sa pagdidibiter bilang sekretary kani. Sa sarong entrevista, sinabi ni Duterte na ang pinagkakaabalahan niya ngunyan yung pag-transition kan DepEd asin ang pagkaparagos ka mga proyekto kang Office of the Vice President. Batandaan Hunyo 19, kang inanunsyar ni Duterte ang sayang pagbutas bilang sekretary kan DepEd na baging epektibo Hulyo 19 ngunya na taon. Baging epektibo man ang sayang pagdidimitir pagkatapos kan sarong bulan o sa Hulyo 19 2024. Katakot ka sinabi ni Duterte na plano niyan mga tinder manggararay sa event kan DepEd sa bulan kang Hulyo araw kang pagkapon kang seremonya kang palarong pambansa sa Hulyo 9 sa Cebu City Sports Center. Ini
ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:25 ang oras yatong ngunyan, mga bareta haling ngunyan sa luwas. 56 anyos arestado sa saroon naman na anti-drug operation duman sa Iriga City. Bareta ngayon, halik kay Junel Cuba. Junel. Go ahead, Junel. Junel, go ahead. Ayos ang linya ni Junel Cuba. Mientras tanto, mga prinsipal na nag-atindir ng seminar na nabiktima ng pagpakupos ng rueda. Nakiulay sa lokal na gobyerno Canaga na aksyonan na ang nangyaring insidente. Ini dyan sa may parte kang Elias Angel Street, sarong establishmento dyan na 5 gayong auto ang pinakupos na nakapark. Maiko Garcia sa report. Agad ko niya ni Principal Josephine Montaña kan La Purisima National High School sa Pili Camarines Sur ngayon magkakanigong aksyon sa PSO Naga City Police Office sinlukan na gobyerno Canaga na tulos na aprenderon ang personang nasa likod ng pagkupos entero ka mga ruweda kan senda nakaparadang bihikulo. Biyernes yung pagkaaga nagpost sa Facebook ang prinsipala pinailing ang kamugtakan kang bihikulo ninda bale 5 sindang mga prinsipal na nagparada duman sa Elias Angel Street na sigun sa iya hal isinda sa pirangal daw na seminar. Overnight dahil niyang pinarada ang bihikulo sa sarong building sakop kong barangay Dinaga. Apero sa iya magkakapiran ng prinsipal na nabala sa iba panindang kalakawan huli sa kupos na ruweda. Nagpasiring sila sa Station 1 Canaga City Police Office para magpablatter asin duman na pag-araman na sa Roman opisyal kang PNP Naga ang nagbiktima man kang pangungupos. Sabi ni Principal Montañez, barbaric ang siring na gawi. Maski pa igwang mga may sadiri ng parking slot, pwede man baga magpasuyo sa hotel asin mantig attender at seminar para makiulay. Kang enot daang haputon si parking boy, habo tumuga, huli so takot. Alagad duman na diskubre na subot inchik ang may kagibo ka pangungupos. Igwaman ko tang security guard sa lugar, alagad day man naggiro. Ang pakiulay ka mga prinsipal sa lokal na gobyerno Canaga, aksyonan ng siring na gawi, hulita ikakakanos. Canaga yun kung araw kayo ng pagtrato sa mga bisita sa syudad Canaga. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, kakampi mo. Nakadalaan ibo ng eleksyon Network News. Network News. Alas 5:27, balik ang report. Magaling ulan kay Junel Cuba. Junel, go ahead. Junel. Baka na ikunadong ni Junel Ban. Larong nagpusir na dakuperman kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP pan sa parte kan Ciudad kan Iriga sa pagiging class operation kanda mga miyembros kanda special operation that kanda PNP Regional Office number 5 asin man Provincial Office karabang banda anda grupo kan Iriga City PNP pinagagib an anti-illegal drug bypass operation da bandang alas 6:43 na pagpangsiya sa barangay Ganda Santa Cruz sa Iriga City. Nadakop ka na mga miyembros ka na Philippine National Police anda sarong persona na pinagbistong si Domingo 56 anyos mayagom sarong security guard asin residentes kan Zona 6 barangay kan San Francisco sa siyudad kan Iriga sarong miyembros ka na PNP nagsagin-sagin na pusher tire bumilakal ng 1,000 pesos na kantidad ka na shabu sa nasampit ng suspect matapos na ini at magkaigwakan daradayan kan items asing kwarta digdipig ramalan ang suspect nako asra sampit ng suspektado iyo ang sarong medium size plastic sa sinin shabu asin apat na pidaso panin small size plastic sachet na may laog nida shabu na-recover man kan mga autoridad ang nasampit ng kwarta na iyo ang pinaghibong drug bypass money sa nasampit ng operasyon sa pagkilo kan mga autoridad na pagarman na uminabot sa 12 gramos nin kantidad kan 1 kilo kan shabu ana kumpiskar kan mga autoridad asin ni uminabot man sa 200,000 pesos ang kantidad ang mga ebidensyang ini kaput kan Iriga City PNP nakakulong ang suspect sa nasampit ng hipatura kan na pulisya sa sangatan siya ng kasang pagbalga sa Republic Act
9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:30 nin pagaga. Balik kita sa iba pang detalles ng mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Libre na sa mga kwalipikadong estudyante ang entrance examination sa ilalim kang Free College Entrance Examination Act o Republic Act No. 12006 na sigun sa pahayag kang Presidential Communications Office naglaps in tulo. Pagdumduman ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Mayon may partido as nagtulod kang professional lay. Na ang bagong lay, mataon ng pagkakataon sa mga terios para kwalipikadong alagad kwalipikadong mga graduadong senior high school na makalaog sa Koreo asin man sa mga universidad. Sigun sa iya, libre man ang admission fees oras na kapasar sa entrance exam kang private higher education institution. Paliwanag niya kung ano ang mga kwalifikasyon na kaipuan kang graduates. Kabali siya sa top 10 kang graduating class, sertifikasyon na ang pamilya mayong kakayahan na gastusan ang mga pang-aral daw na pangaipo. Maipapasar ang gamos na requirement kang universidad, koleyo, na gusto niyang laugan. Kanagtalikod na Marso, naging lay ang pigtulod ni Revilla na anti-no permit, no exam policy. Ini ang Kakampi. 31 minutos na po makalampas ang oras na alas 5 din ba pag-aaga. At yan po mabalik kita para sa pagkabaragos ng mga bareta sa Kakampi Network News. Lunes Gunyana, July 1, 2024. Ito po na ang tabayanan dyan sa 99.9 WEBFM Kamso sa Rinconada. Siriban sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. And syempre sa 91.9 BBS FM sa Syudad Ganaga. Naladaw kita sa interong Syudad Ganaga sin iba pang parte ng probinsya ng Camarines. Babalik ang mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Jumbalas, labas. Kakampi mo. dahil na napagmata. Sigun man sa mga pagkaliban training ang biktima, bayong hazing o pang-abuso na nangyari, ulit ang training nakafocus na naman sa physical conditioning. Inahalat pa ang resulta kang autopsy sa biktima. Mientras tanto mga tugang sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol yan. Kinupermarkan Department of Justice naaram na nila kung saan nagatago si dating Bureau of Correction Bucor Chief Gerald Bantag. Alagad sigun ki DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clapano, DPC ni Bugtak sa alanganin ng buhay ka mga law enforcer, lalo na nagtutubos sindang dahil mapadakop ng buhay at dating Bucor Executive na itinutok nung o kinukonsideran ko niya na pugante. Sa ibong kanay sinabi ni Clapano, bukas na makipagnegosasyon ang ahensya in kaso maisipan ni Bantag na voluntary magsuko. Sigung kay Clapano, bako lang sa sarong lugar nagatago si Bantag, asim parating sa mga purang lugar kung saan yaon na sa mga taga-suporta. Ito tama na binasura kang Court of Appeals ang petisyon na isinangat ni Bantag para ibasura ang kasong murder laban sa saya huliman sa paggagadan sa radio broadcaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid. Duwang para silang Pilipino ang nairido matapos magsabog ang makina kang piglornada na barutong pangsira harini sa Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal, karakterikod na aldaw. Sigun ki Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Barelo, turo sindang nagkudusin ng rescue operation sa BRP Sindangan na may lunad na 8 parasira. Asin tinawaning atensyon medikal ang mga nairido na nagsapo ng 3rd-degree burns. Sa litratong pigeras kan Philippine Coast Guard, mahiling ang kraot asin na danyos kan motorbangka na suminabog. Mga alas 3 pagkapon bago dagos na ining luminubog. Nailing ang presensya kan duwang barko kan China Coast Guard na nagpurbalpang magbagat sa ginigibong rescue operations. Sigun Kibarelo, binagat subot kan China Coast Guard ang mga rescuers asin pigwarningan na aris na ron ang mga parasira kung daisin na makikipagkooperar. Nagkudusir pasubot ng dangerous maneuvering ang mga ini. Inabisuhan man kang Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard na
na igwang ire-rescue asin may emergency situation. Kang enot sumot na nag-alok paling tabang amang ini, alagad dahil sila nagtugot kan maaraman na paabuto na ang Philippine Coast Guard. Nagluwas man sa report na faulty battery starter ang kausa kang pagsabog. Bigbiyahe naman kang Philippine Coast Guard vessel ang mga naisalbar na mga parasira sa Subic Bay. Alas 5:44 ang oras natin ngunyan. Pigmino sa naman ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang payag na sayang aki na si Vice President Sara Duterte na matalagan sa pagkasenador sa 2025. Apura kaya sa dating Presidente, ibinali pa man kang Vice President ang duwan tugang kani na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, si Davao City First District Congressman Paulo Duterte na serto ang pagdalagan sa pagkasenador sa masunod na taon. Sabi kan dating Presidente, na pagtubunan ang sinabi kang aki, hulit Mayo pa silang desisyon. Kung mangga na sumutsinda, dahil man aram kung ano ang gigibun kan mag-arama sa Senado. Dagdag pa kani, dahil man siya kinonsulta kan aking Vice President na durante ka magdimitir bilang Secretary kan Department of Education. Mientras tanto, ipapamaya na sana niya sa Diyos ang kapaladan kani sa eleksyon. Pwedeng madiskwalipikar ang kandidato kang Commission on Election daw mayong final judgment of conviction. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, oras na ang sarong persona nag-file ning kandidatura, igwang findings ang komisyon dapit sa mga nakapalaman sa election offenses sa Section 68. Pwede subutid ang idiskwalipikar daw mayo pang final judgment of conviction. Ang payag kang Comelec kasunod ka na discovering pagkatao ni Bamban Mayor Alice Go kung sa'y nagputik ini asin nagpanggap na sarong Filipino citizen sa sayang pagdalagan ka nagdalikod na 2022 elections. Sigun kay Garcia, ang pagasangat ng kadagdagan na kaso laban kay Go ginigibo o gigibon sa Oktubre 1 sagkod 8 panahon kang COC filing. Bentras ang katuyuan kan investigasyon ka Senado para sa lay ang target kang Comelec, sabi ni Garcia, para man sa prosecution. Mientras tanto, gigibon man ang ministerial duty kani. Asin ni resibyon ang sayang COC kung magsangat siya para liwat mailihir bilang alkalde kang Bamban sa Tarlac. Mangyari ini sa mga aspirants na nahampang sa marbewang isyo sa silang kandidatura o kwalifikasyones. Ang mga botante sa ibang dalado, pwede man magsangat ng disqualification case laban sa isa-iba na kandidato, sabi ni Garcia. Alagad sa pagkakataon ini, sisimbagan kang komisyon ang kaso ni Go. Sabi pa ni Garcia na matatapos kang Comelec ang pagdagong sa kasong disqualification laban sa mga kandidato dawa sa division level bago ang target date para sa pag-imprenta kang baluta. Siniguro pa man kapabay kang Comelec sa publiko. Tatawang prioridad din ang pagresolbir sa posibleng kaso ni Go asin siliman sa iba pa mga maging kandidato na haputon ang mga kwalifikasyon. Piglino pa ni Garcia na ang pagtanggal sa isa-ima na naninirbiyan na opisyal ang pwede sa naman mangyari kung ang Office of the Ombudsman o ang Department of Justice o Department of Local Government pabor sa sarong administrative charge laban sa opisyal. Alagad ang desisyon, pwede manggirari apila sa Court of Appeals. Dahil man pigahali tulos siguro sa voters list kan namayong final decision ang korte na nagsasabi kan sayang pagkakasala, dagdag pa kang pamayo kang Commission on Election. Oras ko niya matog ang alas 5:48 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang mga balita sa lado nasyonal, inangat ka mga senador si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman asin CEO Alejandro Tenco na pangaranan ang dating cabinet secretary na nagpadrido sa nagkaperang scam farm na sinakyara ka mga otoridad na parang nahaloy. Sigun kay Senate President Francis G. Escudero, kung dahil sabot papangaranan ni Tenco ang nasabitang opisyal, sina Senadora Risa Ontiveros asin Senador Sirwin Gatchalian ang maimbisigar sa dating cabinet official tanganing malantad ang pangaran kani. Siniban ang naging pangapunan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Kanag talikod na Sabado, nagperwas ning pahayag si Tenco na preparo siyang pangaranan sa tamang forum. Ang dating cabinet member layo ang naglabi sa illegal pogo. Siniban ang rason sa pagdakul ka mga illegal asing criminal offshore gaming operation sa Pilipinas. Mientras tanto, sinabi man kan sarong opisyal ka Presidential Anti-Organized Crime Commission kay puan madakop ang mga big boss kan Lucky South 99 sa Porac, Pampanga
Nangani maituklo nina kung sa irisay ang nagpadrino kan sa indang scam fam. Nasa 6.352 trillion pesos ang propostong national budget para sa 2025, sabi kan Department of Budget Coordination Committee. Ang kantidad narangkaw ning 10.1% kaysa sa 5.768 trillion pesos na budget ngunya na taon 2024. Paliwanag ni Budget Secretary Amina Pangandaman. Isusubiter ka na DBCC sa Kongreso ang propostong budget sa maabot na Hulyo 29, sarong simana matapos ang ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasambitan pa man ni Pangandaman na ang tema kan national budget sa masunod na taon, Agenda for Prosperity, Fulfilling the Needs and Aspirations of the Filipino People. Katuyan kang 2025 national budget na mapakaray ang kakayahan kang pamilyang Pilipino, mapakusugan sektor kang produksyon para sa karagdagan ng mga trabaho, asin para sa produksyon kan di kalidad na mga produkto. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:50 ang oras siya itong ganyan. Balik kita sa mga baret na hali sa luwas. Ikalawang hearing kan Election Registration Board. Pigtalaan sa mabot na Hulyo 15. Baret na hali kay Michael Garcia. Michael. Nakatalaan gibo ng Election Registration Board o ERC ang sa pangadawang hearing sa Hulyo 15 ngayong na taon. Iyan para sa pag-aproba o pag-disapprove kan mga new registrants pati na itong mga nag-transfer kan voting registration. Sa pahig na ni Michael Hulya kang Comelec Naga, ani papasayrarom sa hearing yung mga registrants kan bulan na Abril, Mayo asin Hunyo. Tinawan doon ito kayo na halos gabos man na naaprobahan. Apera na lang sa ibang technicalities, arog kang igwaning ka para sa registration sa ibang lugar na aktibo pa. Simpleng apila sa naman ang kipuan kayan. Sa kasumahan ka mga aspiranteng kandidato sa sunod na eleksyon, dahil nag-transfer kang voting registration, mas madali ang approval kung mayong mag-contest. Ang hearing kang Election Registration Board ginigibo quarterly sa sarong taon bago ang nakatalaan na pirilian. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi Network News. Network News. Number 7 most wanted sa Bulacan, Camarines Sur, arestado na. Report na yan halik kay Junel Cuba. Junel. Dahil na nakasalbar pa sa mga autoridad ang pinagkukonsidera na rangka number 7 municipal most wanted person dyan sa Banuan kan Bulacan, Camarines Sur, matapos na ini ang maaresto na kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP and suspect pinagdakop alas 2 na pagkahapon kan susma duman sa barangay kan Katagbakan, Gua, Camarines Sur kung sa ini nagtatago-tago ang pagkakadakop kaniya big tarapangan kanda sarong pwersa kanda Gua PNP asin man kanda Bula PNP dinakop anda suspect na iyo si Jan 59 anyos may kasaruan kanda Bula Camarines Sur daradara kanda tropa kanda follow up team kanda PNP Bula asin sa pakikipagkoordinar sa PNP kan Gua Camarines Sur ana mandamiento de arresto na pigya paluwas kana korte laban sa suspetsado ana suspek na atubang ning kasong duang gayong sexual assault asinda iniya anda pigya tutugutan man kana mga autoridad asin kana korte na makapagpiansa sa kantidad na 200,000 pesos sa kada sarong kaso na sa iyang kinakatubang gabus 400,000 pesos ang piansa dapat na makuha ka na nasampit ng suspetsado. Ini nakakulungon yan sa Bula Municipal Police Station matapos nadigdi ang mga papilis maareglo asinda maidarana sa Bula PNP. Ana nasampit ng suspetsado nakakulong na ngunyan asin tigalad na lang ang magiging disposisyon kan korte laban sa saya. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kanya matugang alas 5:54, 6 minutos lang antes mag alas 6.
Balik na sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Nakapagristro ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nin 21.84% na paglangkaw kang cybercrime case sa Pilipinas sa 6 na kwartal kan taon kumpara sa kaparehong panahon kan nagtalikod na taon. Sa datos kang PNP ECG, ang online selling scams, credit card fraud as in investment scams, yun ang ginutan sa sainang listahan. Kasunod gani sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Pinakusog na kang PNP ang kampanya laban sa cybercrimes asin na matagaban ning mas dakol na resources tanganing mas mapakusog pa ang sa nakakayahan sa paglaban sa nagadakulang banta kan mga cyber-related offenses. Sigun kay Marbil, kaya sayang pinapatutukan sa mga cyber caps ang mga kaso kang internet crimes. Inalok man kaniyang publiko na tulos magapod sa mga sa PNP kung na biktima di mga kan mga suspect na nasa likod kan cybercrimes. Mientras tanto, maparagos-lagos man ang awareness campaign kan pulisya tanganing maiparam sa publiko ang mga bodos kan sindikato para na isinda mabiktima kan mga ini. Pigbalyo na kang Los Angeles, California Court ang schedule ka mga pagdangog sa patong-patong na kaso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ang scheduling conflicts ka mga abogado kang KOJC sa saindang ibang mga kaso sa Los Angeles at nakabugtak bilang exhibit o documentary evidence sa kasugangang korte. Katakot gani, pigbalyo na kan District Court sa Central District kang California. Ang petsa kan pagdangog po Nobyembre 5 ngayon na taon sagod sa Mayo 20 taon 2025 na ang pre-trial conference nakataraan sa Abril 7 sunod na taon. Pinaunahan man kang korte ang kagadan halis sa mga abogado ni Kibuloy asin sa kapwa akusado tangaling masiguro na matawan din hustisya. Mapanagos man ang status conference hearing poon October 21, 2024 sagod April 7, 2025. Digdi, dapat na magsaangat na sa March 10, 2025 ando ang partido ni motions to landmine o lamine sa long posisyon na pinag-uulayan na mayo ang presensya kan jury para hagadon na ibali ang partikular na testimonya para maiwasan ang prejudicial o irrelevant information sa ipipresentar kan jury. Mientras sa opposition man, Marso 24 sunod na taon asin ang mga kasimbagan sa Marso 31, 2025. Siniguro ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na may kakamungtakan ng mga pulis na mananakop na nagmumoonlighting bilang mga bodyguard o security escort ka mga mayaman asin sikat na individual o mga very important persons. Sigun kay Marbil, na dapat nalilimitar sa salong individual o VIP ang pagserbisyo kan mga pulis. Tinawan doon ni Marbil ang diretso sa pagserbi ka mga pulis asin dapat nakatutok sa mga Pilipino asin bako sa may mga kakayahan magpalawas din dakulang kantidad na kwarta tangali masiguro ang sa indang seguridad. Sigun saya, ang pulisya dapat preparado sa kabus na oras tangali masimbagan ang mga pangaipo asin kaaditan kang publiko. Ipiniluwas ni Marbil ang kasuguan kasabay kang pagwarak kan day maba sa 80% mga pulis sa mga tinampo asing komunidad tangali masiguro ang seguridad ka mga namano ang Pilipino. Tinamandong pa kang PNP Chief mas kay puwan ang kadakol na pulis sa tinampo asin bako sa opisina. Matandang pirang pulis ang natanggal asin silang kataning kaso matapos silang badakop na nag-escort ni mga pribadong individual asin nagamit pa ni mga bihikulo kan PNP sa sadang mga illegal na aktibidad. Pero kayong nyo din ka para ikot-ikot na may escort. Hindi dapat makaabot naman sa PNP Chief. Subinadsad ang approval as in trust rating ni Vice President Sara Duterte sa pinakahuring survey kang Publicos Asia Incorporated. Sigun sa payag second quarter 2024 survey, mantinidong makusog ang overall performance rating ni kang Marcos administration sa 51%. Mantinido ba ni Presidente Marcos ang approval rating na 44% as in trust rating na 33%. Siniman ang approval ratings kani sa North Central Luzon na itinutok do kaning Baluarte nagbaba sa 49% pagali sa 52% kang first quarter. Ako naman ay binabas kang rating ni Vice President Sara Duterte pagali sa 53% kan
First quarter, nagbaba sa 46 ang approval rating kani. Asim bagsak man ang trust rating ning 5%, pagali sa 46%, naging 41%. Sa baluarte ni Marcos sa NCL, nakulang ibinaba kang approval rating ni Duterte, pagali sa 47%, naging 38%. Dawara sa baluarte ni sa Mindanao, o dawa sa baluarte kani sa Mindanao, nakulang man ibinaba kang approval ratings kani. Napagali sa 75%, naging ang 68%, mentras ang trust rating buminagsak, pagali sa 67, naging ang 65%. Yan, tas tanto mga tugang sa mga ultimo nyatong bareta ngunyan. Bareta pa mag-arari sa lado nasyonal. Sinabi kan Department of Social Welfare and Development na plano kaning bago ng cash grant sa irarom kang conditional cash transfer program kang gobyerno kasabay kang epekto kang inflation. Sigun sa DSWD, ang adjustment sa cash grant sa irarom kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for FIS ibabase sa parameters napigdeterminaran ka National Economic and Development Authorities ng Philippine Institute for Development Studies. Matandaan luminangkaw sa ikapat na sunod na bulan ang presyo kang consumer goods asin mga serbisyo sa nasyon kan Mayo o 3.9%. Nagdraman ini sa year-to-date inflation rate na 3.5%, lalagman sa target range kang gobyerno na 2% sa 4%. Bukod sabiyon, dapat magagamit na ninda ang kantidad sa mga pangaipo, dawa pa mag-increase ang presyo ka mga barkalon. Kakaputon kung ano ang target date kang implementasyon kang adjusted cash grant, sinabi kang opisyal na pinaparikas na ini kang ahensya. Sinabit ang programa, presenting may alokasyon na 106.338 billion pesos na pundo sa irarom kang 2024 General Appropriations Act kung saan lampas sa 4.4 milyon na pamilya ang makikinabang sa interong Pilipinas. Ini ang Kakabuni Network News. Oras ko niya mga tugang. 1 minuto lang makalampas ang alas 6 ng pagkaaga at yan sa samuyang pagbabalik. Ang tabihanan po mga baretang iatod ka mga kakamping radyo, mga baretang tilipon kan DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Mantabayan naman mga baretang iatod kan KM Kakampi Partido, asin man kan BBS-FM sa Naga City. Tigdi lang yan sa mga baretang amay, nasa Induna ang tabayanan sa rabay sa mga kakamping radyo. Lunes Gunyan, July 1, 2024. Babalik at yan. Ini ang Kakabuni Network News. Bareta. Isusunod na mga bareta haling dyan sa mga kakamping radyo. Erot dyan sa Rinconada sa kay DWEB-FM Kamsur. Makibaran ito naman si Bernard de Sana sa mga bareta. Bernard! DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan na kakampi mo pa. Nagpalayo, nilabilabing pasasalamat si Mayor Jeff Viseño sa Gabo sa nagsuporta sa sendang grupo kan ini mapalabang sa Aliwan Fiesta 2024 sa kanakalis na semana duman sa siyudad ni Pasay. Sigon kay Mayor Jeff Viseño, dakula ang naitabang kan mga suporta. Nilultay ni ang naging inspirasyon kan grupong hali sa Baaw para man mag-ipresentar ang probinsya ng Camarines Sur sa Festivals of Festivals. Sigon kay Mayor Viseño, siya asin ang mga pag-iiniban ninda ang talagang tadagos ang kamabutan ng gutanan na makakuha nin mga halangkaw na pwesto sa nasabi ng kompetisyon. Alagad, pinasalamat mo ng girari kanina, sinda kaibanan sa mga 5th runner-up sa nasabi ng Aliwan Fiesta 2024 Street Dance Competition. Ang guminana sa nasabi ng kompetisyon, Iwan Dinagyang Festival kan Iloilo City na nakaresibi ng 1,500,000 pesos na premyo. First runner-up ang Tugtugan Festival kan Maasin Iloilo na nakaresibi ng 750,000 pesos. Ang second runner-up, Iwan Miguyaya Festival kan UP, Maguindanao del Norte na nakaresibi ng 300,000 pesos. Ang third runner-up, yung Nyugyugan Festival kan Pagbulaw Quezon, nakakuha ng 150,000 pesos. As in ang fourth runner-up, ang Sinulog Festival kan Cebu na nakaresibi ng 100,000 pesos. Ang Kaug na Festival kan of Baaw Camarines Sur ang kaibanan
sa mga naging 5th runner-ups na kung saan ininakareceive ng 50,000 pesos a pera sa probinsya ng Camarines Sur an albay sa pagiman kan Kagsawa Festival kan daraga kay ban man sa mga naging 5th runner-ups asin nakareceive man ng 50,000 pesos según kay Mayor Jeff. Ini maray na eksperyensya para sa Banwa Anabao asin ba sa probinsya ng Camarines Sur o ng an-eksperyensya magagamit ninda sa posibleng liwat na pagpartipar sa nasabi ng kompetisyon. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, saro sa mga pangturugan ni Congressman Mix Villaferte sa sayang distrito, iyon na matawan ni solusyonan taon-taon na sa ng pagba sa mga banwaan siyudad sa Rinconada. Sigun kay Congressman Mix Villaferte, ninuhuli sa topografiya asin lokasyon kamugtakan ng Rinconada, ang tubig hali sa ibang lugar natitipon sa Rinconada. Tinawang doon kan kongresista na ninhuli kani siya bilang kongresista kan Rinconada padagos na nagigos na makakuha ninda ko lang mga flood mitigation asin flood control projects para sa Rinconada. Idinagdagtakan kongresista na ninhuli sa tabang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Isirayman ni House Speaker Martin Romualdez. Orgulyo kaning ibinareta na nagdoble ang fundo kan sa yung flood control projects sa nakalis na 2 taon sa Rinconada. Inako kani na ang siring na proyekto dahil man matatapos tulo sa masunod na taon alagad. Sigun sa saya, basta dagos ang trabaho, sigurado siyang nasa tamang direksyon ang lakaw niya para makakuha pa nin haluyan na solusyon para sa baha digdi sa Rinconada. Isa po sa mga pangarap natin sa Rinconada area ay masolusyonan ang taon-taon na pagbabaha sa ating lugar. Dahil sa natural terrain at topography, ang tubig na galing sa ibang lugar, dito po bumabagsak at naiipon. Kung kaya naman bilang congressman po ninyo, nagsisipag po tayo makakuha ng maraming flood mitigation and flood control projects para sa ating minamahal na Rinconada area. Dahil sa tulong ni PBBM at Speaker Romualdez, proud po ako sabihin at ibalita na dumoble po ang funding ng ating flood control projects the past 2 years dito po sa Rinconada. Hindi po ito matatapos next year, pero masasabi po natin na basta tuloy-tuloy ang ating pagtatrabaho, pagsisikap, we are heading in the right direction na once and for all, makakuha tayo ng long-lasting solution para sa Rinconada. Parte kan mga naging mensahe ni Congressman Mix Villaferte. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWBcam Sur. Ini ang sadit sana si Beno de Sena. Good morning. Thank you very mga bareta dyan sa DWEBFM sa partido. Ini ang Kakampi Network News. Alas 6:13 ang oras siya itong yan. Isunod ka mga bareta, tinipon man kan KM Kakampi Rinconada. O dahil, partido. Nariribo na kita. Arabon ta mga bareta, halito ba sa partido? Ang kaibaran turban si Frank Sotero. Frank. Kakampi mo Network News. Apeksyon ni mga baratang tinaripon gigandigdi sa partido area. Labi-labing pasalamat din po ng Barangay Jose Tuason Jr. kan Barangay Kilobaon sa Banuan kan Sangay Camarines Sur. Ulit ang madali ng Maria Lizaran sa iya kabali na at sa iya mga kaimanwa na haloy ng pangaturugan na magkaigwanin kompletong covered court sa nasambitan ng lugar. Sigun kaya sa kapitan, igwaman ko ta sidang covered court alagad ini an 1/4 sana. But sabihin, dengan ikaba ka nasambitan ng kawatan o basketball court an may atopa. Malangan ni sigun pa sa kapitan, makasupog asin pigingiritanan sa indang lugar huli naman sa nasambitan ng kabugtakan na solamenteng igwa nin 1/4 ng covered court. Alagad matapos ang ginibong barangay visitation sa nasambitan ng lugar ni Gobernador Luigi Villaforte kung sa nagkaigwa mismo siya nin pagkakataon para magrani asin maghagad nin proyekto inantulos manay na probrahan kan hobe na gobernador. Malangan ni sigun pa sa opisyal, binisita na sindakan mga personalis kan Provincial Engineers Office para sukulon na anasambitan ng proyekto. Huli kini, intero man na pinalayugan din pag-umaw kan kapitan ng gobernador huli sa mga proyektong pinapabulos sa idang lugar. Uyan ang parte kan payag ni punong Barangay Jose Tuason Jr. kan Barangay Kinumaon sa ngay Camarines Sur. Ang last year po kaya, kang November 29 ata yun, 23, may barangay visitation si sa tuyang namutan na gobernador, si Governor Luigi. Nagbigay sa barangay ni, kasi nahiling sa sitwasyon ni na igwamang kaming covered court na 1/4. Sabi ko, ako,
baka niya ako nung matanan mo kaming whole court na covered court para pag mag-asin kami ng mga bisita sa mga pagtipon sa mga barangay, rain or shine, pwede kami mag-tiripo na dahil 6 months sa mga pagbabaryo. Tulos man na nangako as in pang last month na po nagbigay na si provincial engineer nag-site visit na para magkaiguan mag-gibo na yung program of works. Parte kan mga naging payag kan punong barangay kan kilumaan sa ngay Camarines Sur para sa pagrealisar kan covered court gikan sa pagiging one forward na covered court ng proyekto kan haluyin ng politiko sa partido area. Mientras tanto, ratsada na kan mga report hali sa mga pag-iribang mga radyo patrol reporters, illegal operasyon ng pagsisira sa San Miguel Bay, nagpapadagos na detalyes kan Barata. Rene Orillosa. Pamanggirara, ang operasyon kan illegal na pagsisira sa San Miguel Bay, particularmente sa kadagatan ng sakop kan Banuanin sa Ruma, Camarines Sur. Ini sa likod ka naging kapayagan kan Philippine National Police sa sinambit ng Banuan na sa indang pupuhon ang illegal na pagsisira sa San Miguel Bay, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, atin mga bantay dagat na volunteers sa organization. Base sa sumbong na nakabot sa Kiyam Kakampi Partido, gikan sa Saronga sa ditna para sira sa Banuan kan na si Ruma. Rampante pamanggirara, yung illegal na pagsisira sinambit ng Banuan, arog kan na troll fishing operation, atin ang paggamit ka ni pinagpapangalan na dragon bubo na sarong klase ng fish o kaya crab trap na iguanin pirinong mata nilang mata. May kirong dumanday palang naloy, pinayag ni Police Captain Mark Anthony Caldera o ICT po Police kan Banuanin na si Ruma. Naninuli sa dagbang na reklamo na nakabot sa sindang ipatura sa illegal na operasyon ng pagsisira sa San Miguel Bay. Ang sindang ipatura may kipag-coordinar sa BIFAR asin mga bantay dagat na volunteers para man sa lagtuan na operasyon kontra illegal na pagpapalakaya sa kadagatan araw gandi mauruntok na troll fishing operation asin ang paggamit na dragon bubok kan mga parasira sa mga barangay kan Sulpasin Kabugaw sa Siruma, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Rene Orillosa. Mientras tanto, walang gutom program sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur, Pino na nada, detalyos kan Barata, Dads Prado. Formal lang pinunang kanagatalikod na aldaw ana validation kan walang gutom 2027 na food stamp program kung sa ini ginibo sa Tinambak Sports Complex sa panginot kan Department of Social Welfare and Development DSWD Region 5 paibaan na Municipal Social Welfare and Development kan lokal na gobyerno kan Tinambak sa pamamagitan ni Mr. Erica Parde kasabay kan na validation ana pag-distribuer kan electric benefit transfer card na may laog ning kantidad 3,000 pesos sa food credits as in man pre-ordering sa mga masusustansyang pagkakan para sa gigibo na food redemption sa mga masunod na bulan. Ana EBT gagamiton kan mga beneficiaryo tanganing makabakal nin na pagkakan sa mga piling tindahan na accredited kan DSWD. Ano walang gutom program sa inisyatibo as in na flagship program kan DSWD na mabawasan ang sobrang pagtios as in ang pagkagutom kan mga pamilyang kulang na maray ang pagbuhay. Mientras tanto, ang lokal na gobyerno kan Tinambak sa pamamagitan ni Mayor Noel Abreu Sotoy padagos man ang matahong tabang as in suporta lalong-lalo sa mga tios na pamilya sinambit ng Banuan. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dads Prado. Kakampi mo. Sa ultimong barata, bagabagong miyembro ka National Unity Party, pinasumpa na ni Congressman Elray Villaforte sa ginibong alliance signing sa pagultanan kan NUP asin Partido Federal ng Pilipinas. Detalyas kan barata ni Loriana. Paghiwas sa paglubukan mga miyembro ng National Unity Party na pigpapanginutan ni Congressman Elray Villaforte matapos na magkaigwana naman din pagsumpaan mga bagong miyembro kani kanakaaging aldaw sa pagdapermahan kan alyansa kang Partido Federal ng Pilipinas PFA asin man National Unity Party in UP dagmang na naman ng mga congressman asin man mga local officials
nagbali asin man nagsumpa sa grupo kan NUP kung saan mismo si Congressman El Rey Villaperte ang nagpasumpa sa mga ni. Sigun si Congressman El Rey dakulan sa iyang pasalamat huli kang padagos sa paghiwas asin paglubo kan mga numero kan mga miyembro kang NUP kung saan nagpapahinis ka naman subot ini kan maray asin pusog na unidad kan grupo. Sigun pa sa kongresista sa presente ang NUP ani kadua sa may pinakadakulang grupo o miyembros duman sa kongreso asin padagos pa ang pagdugang kani bako sana sa mga kongresista kundi pati naman sa mga local officials arog kan mga gobernador, vice-gobernador, mayors, vice mayors asin iba pa. Mientras tanto sa ginibong alliance signing kanakaaging Sabado kan NUP asin man na PFP duman sa Manila Golf and Country Club kumpleto ang Team 1 Camsur sa panginot ni Governor Luigi Villaperte kay basinda Congressman Mix Villaperte kan Caliban Distrito, Congressman Jorge Bata kan First District asin man si Bicol Sarap Party List Congressman Brian Yamsuan bigla na uman digdi sa Bicol partikularmente sa Camarines Sur ang paglubuman kan mga miyembro o kan mga maging miyembro kang National Unity Party. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Niloriana Maraynaga. Kakamping John, yan ang mga baratang tinaripon gikan digdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakampi mo Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Tagalog duman sa partido, sinudyato mga baratang tinipon man kan BBS FM sa Naga City. Ngayon naman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakambing June o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Puspusan ngunyan ang pag-aadal kan Department of Agriculture sa Kabikulan sa paggamit kan mga makabagong mga teknolohiya para man sa modernong paagi sa pagtatanom kan paroy. Basado kay Lorenzo Ila Albina o IC Regional Technical Director for Research kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Pega adalan na kan sa indang ahensya ang farming drone bilang pagtaunin na dalan sa kapagalan asinmada sa grabing pagal kanda manumanong pagtatanom ninuliman kanda pagpaparikas kaniya kanda trabaho kana mga parauma. Paliwanag pa man ni Albina kayang magbugtak ni naabuton sa 40 kilo kanda paroy o banhi sa drone asin ini an mismo nga magtatanom ni na paroy sa parte mismo kan sarong drone operator tidakwan doon kaniya gikan sa manumanong pagtanom kana sarong ektaryang paruyanda na inaabot nin kamangang aldaw magiging sarong oras lang subuot ini na maitatanom gamit ang drone siringmad padagos na pinagbubusisi kanasambit ng ahensya ang kapasidad asin na abilidad kana mga drone na mairani ini sa gabos na mga paraoma o Farmers Association sa interong Kabikulan. Urog pa na abutonin milyones na kantidad ang kada drone. Sa ngunyan, ginagamit na kan Department of Agriculture Bicol ang mga drone sa pagbugtak nin abono asin pestisidyo sa mga pariyanda. Siniguro kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol na padagos an sa indang paghanap nin mga paagi para digdi matawanin doon asin matabangan ang mga parauma na mapagian an sa indang mga trabaho. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, importante anda pangatamanda sa kapalibutan asin manda sa kakahuyan para manda sa kinakaipuan ng mga epektibong may implementara ang mga leyes na may katuyuhan na matawanin proteksyon asin pagkonserbara sa araw kaning mga natural na mga yaman. Ini anda pinagabutasan na pahayag ni Armando Umilida kan DNR Penro. Anda nagkapirang mga liyesering kanda Chenso Aka, Wildlife Aka, asin na Philippine Mining Aka na kinakaipuan na mapasunod kana mga law enforcement agency tanganing danay na mapangatamanan ang kapalibutan alaga da pigbistuman ang nagabat kan responsibilidad kan mga personahis na igwanin mandato na matawanin proteksyon ang kapalibutan sering man kan mga forest ranger kung sa inda kulang agyata sa indang pang-araal daw na trabaho
anda patakot kan na mararaot na mga elemento kan sa syudad. Ipinagpahayag asin pig-apresyar man niya Umulida na padagos ang pagmonitor sa mga forest land kung sain intact ana mga ini asin na padagos anda pagrambong kan mga kahoy sa kabubuludan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, fuel cards kanda fuel cards kan labi sa 1,000 na mga benepisyaryo kan fuel subsidy program kan LTFRB sa Camarines Sur nakatalaan ng i-distribuer. Boyet Padere sa report. Iniluwas na kan Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, Bicol, ang listahan kan mga benepisyaryo kan fuel subsidy program at sinakatalaan na magpuon pag-release kan fuel cards sa Camarines Sur. Labi sa 1,000 ang nasa listahan. Kaipuan hanapon ang mga pantawid pasala program card holders ang mga gasolina na may PPP signage kung saan pwedeng magamit ang fuel subsidy. Ang mga driver o operator kasi sa man na nakapangaraan dapat na magpasiling sa opisina kan LTFRB Bicol Regional Government Center, Rabis sa Legazpi, ngunyan, July 1, 2024, alas 9 ning agasagkod alas 4 ning paghapon, asin darahon ang nagkakaparang dokumento sa proseso kan subsidiya. Sigun kay Attorney Joel De Feo, magagamit lang ang fuel subsidy sa pagbakal ng gasolina sa mga station, bako ining magagamit sa paggrocery asin iba pang barakalon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Commission on Population and Development Bicol makuan in training sa Bureau of Fire Protection na matapos ang ginibong earthquake drill. Daryl Banya sa report. Nakatalaan magguanin malaylain na training ang Commission on Population and Development Bicol dapit sa emergency response gikan sa Bureau of Fire Protection. Ini kasunod kan katatapos pa sa ng ginibong second quarter simultaneous earthquake drill kan CPD Bicol na pigapamahalaan mismo kan OCD sa opisina kan sinambit ng ahensya. Nag-agi sa hararom na ebalwasyon ang mga empleyado kan CPD Bicol sa pagsimbag kuning kaso magkaigwanin magnitude 6.8 na linog. Sigon ki CPD Regional Director Joyce De La Paz, ang Bureau of Fire Protection na mismo ang nag-alok ng libreng trainings para sa firefighting, first aid asin man rescue operations. Maski ngani pasado ang mga markang nakuagi kan sa OCD, Bureau of Fire Protection asin Philippine National Police sa ginibong drill, pinahayag ni RD De La Paz na kinakaipuhan dagos-dagos ang mga sering na training, tangarig na urog pang matais asin man manudan kan mga empleyado ang tama asin salbadong paagi sa pagresponde kada igwang kalamidad. Dinagdag pa ka ini na makondusir subot sindanin surprise drills, tangarig na maprobaran asin man matesting ang presensya kan mga empleyado pag-abot sa emergency response. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Harong sa Banwaning Kalabanga Camarines Sur na tumtumnin kalayo. Boss Oka Isminda sa report. Totally na mayong natada sa sarong residensya dyan sa Banwaan nin Kalabanga, Camarines Sur mantang anbay sa diri ang nakikipag-inuman sa kapitbahay. Mga bandang alas 11:20 na pagkabanggi ka na kaaging banggi kan na mangyari ang kasulo sa Suna 1 kan Barangay San Roque, Kalabanga, Camarines Sur. Sa ginibang investigasyon kan PNP an may sa diri kan harong na biniso sa pangarang si Fernando de Chioso Asog, 52 sa anyo sa Rumparauma, residente kan Suna 1 Barangay San Roque, Kalabanga, Camarines Sur, an may sadiri na kunsain ini an sinasabing totally interong natumtumnin kalayo na nasambitan ng residensya, mantang ini an nagkikipag-inuman sa iyang kapitbahay. Alagkad nahiling na lang na intero na subot na nagliliwanag ang kinamumugtakan kan sa iyang residensya asin pag-abot na kang nasambitan na biktima sa sayang harong mayo na naiselbar na anuman ninagamit ninghulita intero na nga kinakanin kalayo. Sigon sa Bureau of Fire Protection,
Interong naging madali ang pagkarabakan na kalayo ning huli naman sa light materials ang nasambitan ng residensya. Pinagdeklarang totally pair out ang nasambitan ng kasulo alas 11:54 nin pagkabanggi asin inian na padagos pang pinag-imbestigaran kan mga autoridad kung ano ang naging kausa sa nasambitan ng kasulo. Mientras tanto, pinagkakarkulong nasa 30,000 ang total na kantidad na inisyal na danyo sa nasambitan ng kasulo. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. PDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga parabisikleta sa laog kan Naga padagos na nagrereklamo anda napabayaan ang bike lane. Saro sa pinagpaurog kan na aktibidad sa laog kan syudad, iyo anda pagbibisikleta kung sain manlain-lain ng mga aktibidad sa laog kan syudad Naga anda itinulod sa pagbibisikleta arog na sana kan pinagapod na bisikleta Iglesia Asin Carmino de Peña, Francia. Alagad, dakol na mga parabisikleta sa laog kan syudad Naga, urog na ang mga trabahador na ginagamit ang bisikleta sa lado kan transportasyon, pasiring sa sindang mga trabaho. Ang padagos ngunya na nagrereklamo sa kurupas na may mga nakaparadang mga lunadan na senharos pinapabayaan ang bike lanes digdi sa laog kan na syudad Naga. Sigun sa inda, masakit asin delikado sa parte ninda ang pagbibisikleta. Ninhuli man kan mga nakaparada o nagkakaparara na mga bike lanes sa laog kan syudad Naga. Dagdag pasabot ang mga road widening na daiman na nalalaganin magkakanigong marka sa laog kan tinampo para man sa mga bike lanes. Yan tabi kakamping June ang katiripunan kan mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. PDS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Thank you, BBS. Sa inyong mga bareta, ang oras ng inyong mga tugay, alas 6:32 na po ng pag-aaga. At yan, mabalik kami para sa mga ultimong bareta, digdian sa... Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas, lapas, kakampi mo. Ng NUP na matabang kay Presidente Marcos asin sayang administrasyon arog kang ginibukani sa nakalis na 2 taon tangali maparikas ang pag-asenso kan nasyon. As the second biggest political group in Congress, the NUP has played a significant role in helping our President and his administration pursue and attain deep and fundamental transformations over the past 2 years leading to post-pandemic recovery. Thank you. We in the NUP have matched our rhetoric of support for the President with action by giving our full backing to his major programs and policies in and out of the legislature. Hence, our formal alliance with the President's PFP this morning is but a logical conclusion of our 2-year close working partnership with our Chief Executive and his administration. We are committing ourselves to this formal NUP-PFP alliance on our conviction that Bagong Pilipinas is not a mere slogan but a genuine agenda. To truly transform our economy, governance, and society in one that will not come to fruition on its own, but will require very hard work from all of our people, including us members of the political mainstream. We are having a formal alliance with the PFP because the NUP is ready and willing to do the hard work that our President needs from all of us Filipinos for Bagong Pilipinas to become a reality. With this formal alliance, we in the NUP say, onward Bagong Pilipinas, onward with better lives for all Filipinos.
Mabuhay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay ang National Unity Party. Mabuhay ang Partido Federal ng Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Partiyang kamisay ni Congressman Elry Villafuerte matapos nangyaring pirmahan sa alyansa kada duwang partido politikal sa Pilipinas. Matandaan ang NUP kung saan si Congressman Elry Villafuerte ang nagtitinog bilang presidente. Ikadua sa may dakulang numero ni miyembro duman sa Kongreso. Kabali man sa mga nagatindir sa nasambit ng kasunduan asin alyansa ang NUP Black kang Kamsur na pinapakinutan ni Congressman Elry, Governor Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, Congressman Huribata asin Congressman Brian Raymond Yamsuan kan Bicol Saro Party Lister. Mientras tanto, sa partiban ni Congressman Mix Villafuerte, sinabi ka rin na sa Roma ngayon napangyari ang formal ng alyansa kasi ng partidong NUP sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Congressman Mix na magiging dalan ini tanganing magparagos ang mga programa kang gobyerno nasyonal na mamatian sa mga probinsya aron kang Kamsur asin ang alyansa bako matutok sa political convenience kundi para sa sarong agenda sa bagong Pilipinas. Opo, isa pong maugmang pangyayari ngayon na ang aming partido sa NUP formally na po nakipag-alyansa sa BFP na partido po ni PBBM. This is not only for political convenience, kundi working hand in hand and together para po sa mas maganda at progresibong Pilipinas. Si PBBM po, kanina kinamusta ang province of Camarines Sur. Talagang nakakatuwa yung mga ganun na maliit na bagay na naalala po tayo. Isang magandang senyales na nakafocus ang national government sa ating probinsya. So tayo po, tuloy-tuloy lang na magtatrabaho, makikipagtulungan nang sa ganun, makamit po natin ang pangarap na mas maganda, progresibong Pilipinas. Parte ang kamapayag ni Congressman Mix Villafuerte kang Rinconada area. Mientras tanto, si Governor Luigi Villafuerte na presensyaman sa silambit ng okasyon nagpahayag na ang nangyaring alyansa sarong formalidad sa taho kang harinang tarabangan. Kang administrasyon ni Presidente Marcos asin man kan gobyerno probinsyal kang Camarines Sur sa bahagi man ka mga programa sin proyekto na pigadara sa probinsya. Matandaan si Presidente Marcos ang pirambes naman nagbalik sa Camarines Sur para man sa mga programa asin proyekto kan sayang administrasyon na luway-luway nang namatian ka mga taga-probinsya. Actually, na po igwang na partnership ang PFP as in NUP, lalong-lalo na po sa Congress and sa amin, siyempre sa aming mga governors, na we are in unison, we are in full support po sa mga programa ng ating Pangulo. Ngunyan na nag-form alliance na po dito po sa Maynila ang pirmahan ng agreement. Marami po hindi para senyales sa tao na we are willing to cross political lines, different parties to come together para makagilid po kita ng mas maray na futuro para sa bawat mamayan ng Pilipinas. Makikita po natin from the very get-go sa primero pong zona ni President Bongbong Marcos, iba po siya mga legislative agenda na priority programs and projects na gusto niyo pang ilatag sa buong Pilipinas. Siyempre, pati po dyan ang Camarines Sur na bilang sa pinakadaulang probinsya, importante po na makagibo po kita ng mga projects na inline po sa ating pong probinsya. Ang masasabi po natin are inline with the President's goals ang ating mga agricultural facilities, lalo po yung rice processing facility, yung fully integrated coconut processing facility, and soon po, in-announce na po ni Secretary Kiko ng pagbisita po ni Pangulo sa ating probinsya last month na magkakaigwa na pong regional food terminal ang pinili po ang Camarines Sur. So we're in full support po sa ating presidente sa kanyang mga priority programs. Si Governor Luigi Villafuerte sa entrevista niya to kanagdalikod Sabado direktamente haliduman sa Metro Manila. Balita sa luwas ng Pilipinas kunyan, sinimbag ni US President Joe Biden na mga batikos sa sayang edad. Asin sinabing siya manggagana sa masunod na eleksyon sa Nobyembre matapos ang poor
debate performance kani na nagdala din paghadit na mapanapit sa sayang kandidatura. Nagutubod si Biden. Nasa pagi kan sayang puso asing kalag makapagserbi mangrare siya sa masunod na termino. Dawa na nga ni dahil na bago ang mga kahaputan dapit sa edad kang presidente kang Amerika. Ang sa iyang shaky performance sa may pagdebate ang nag-trigger sa mga Democrats na maghapot maparapit sa sayang kandidatura. Paretang sports ngunyan, may ibang mga kalaban si 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa 3-round exhibition match kani sa Hulyo sa Saitama, Japan. Nakatalaan ko tang makampang ni Pacquiao si mixed martial art artist Chichiro Suzuki kan Japan sa Hulyo 28 sa Saitama Super Arena sa Saitama. Alagad na pinita ining mag-withdraw matapos magsapon ng injury mentras nag-iinsayo. Baing karibay ni Suzuki si Japanese mixed martial arts Rukiya Anpo. Pariyo ang magiging patakaran sa sinamit na ban. Pulong round sa naman ini na may pigtulong minuto kada rounds. Inang primerong laban ni Pacquiao matapos ang exhibition match kontra sa sarong South Korean YouTuber na nagtalikod na Disyembre taon 2022. Kakampi Network News. Mga tugang yan po mga baretang sa na ang tabayanan. Una alas 5 din pagkaaga. Mga baretang amay na ang tabayanan sa mga kakamping radyo sa Rabay. Hindi po ang Kakampi Network News. Sa pagkarang ka mga katabang nyato sa pagkatod ka mga bareta, nakakatuwang nyato ang DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Nakaibaran ito naman si Berry Decena. Ang Kiyam Kakampi Partido, nakaibaran naman si Frank Sotero. Asin ang BBS FM, Naga City, nakakatuwang nyato si Junel Cubang. Sa pagkarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako si Jun Bernas, mapalos ka sa pagandabay. Sagkun sa masunod. Iniyan! Kakampi Network News. PBS